Si Jun ay nabubuhay ng todo sa kanyang college life, magaling siya sa pag-aaral, may sarili siyang apartment, at hindi puro amoy libag na virgin boys ang barkada niya. Isang gabi habang nag-hangout sila ng mga kaibigan niya sa apartment, tumayo siya para kumuha ng beer, saglit siyang nagtagal sa may pintuan habang patago niyang pinagmamasdan si Shia, yung black-haired na baddie na nakafocus sa pag-scroll ng TikTok sa phone niya. Sinulyapan din siya ni Shia ng pa-side eye. Umalis si Jun sa room, umaasang sana nag-volunteer si Shia na sumama sa kanya. Pero ayun nga, sumunod si Shia at sinabing dapat daw silang mag-ice cream. Ang saya ni Jun at agad siyang nag-offer na siya na bibili, at sinabing bibilhan niya si Shia ng pinakamalaking bucket ng ice cream para tumaba siya at mawalan ng atensyon mula sa ibang lalaki. Pero sagot ni Shia, baka hindi mo magawa yan, kasi uso na ngayon ang thick thighs. Saka siya nag-flirt kay Jun, tinanong kung bakit siya possessive hindi naman siya nito boyfriend. Tanong din yun ni Jun sa sarili niya, halatang may gusto sila sa isa't isa, pero parang okay lang din sila sa situationship nila, nag-hold ang hand sila, at biglang pinasandal ni Shia si Jun sa pader sa may kanto, hinalikan niya si Jun, ang swerte ng taong to, sana all talaga. Pagkatapos ng halik, naglakad lang silang parang walang nangyari papuntang grocery. Hindi pa rin makapaniwala si Jun kung gaano siya kaswerte sa unang araw pa lang ng college life niya. Wala siyang idea kung anong swerte pa ang darating sa kanya nung sumakay siya sa bus papunta sa bagong apartment niya. Nakareceive siya ng text mula sa high school best friend at secret crush niya na si Shu, siya rin ang dahilan kung bakit pinili niya tong university. Gustong makipagkita ni Shu para i-celebrate ang admission ni Jun sa college. Agad siyang pumayag, nagmadali siyang umuwi para magpalit ng damit kasi nakakahiya namang makipagkita sa crush niya na amoy 3 linggong hindi naligo. Pagdating niya sa gate ng apartment, nakita niya si Shia na naglalaro ng lighter, chill lang, mukhang may hinihintay. Akala ni Jun baka may kasalubong lang si Shia kaya pumasok na siya sa bahay niya. Pero pagbalik niya, nandun pa rin si Shia, parang nakita na niya ito dati, out of curiosity, tinanong niya kung nagkita na ba sila dati. Hindi sumagot si Shia kaya naglakad na lang palayo si Jun habang pinipilit niyang alalahanin kung saan niya ito nakita. Biglang naalala niya, idol pala si Shia, member ng Dream Suite, yung group na sobrang ina-idolize ni Shu. Tinanong niya si Shia kung siya nga ba yung idol sa Dream Suite, at kinumpirma naman ni Shia, pero bigla siyang naglakad palapit kay Jun na parang baliw habang pinapaapoy yung lighter. Wala talagang survival instinct si Jun kasi hindi man lang siya umiwas. Tumawa lang si Shia at tinakat siya na kung tatawag siya ng pulis, pwede niyang baliktaran ang story at sabihing stalker siya. Alam ni Jun na wala siyang laban kung ganun kaya agad siyang nag-sorry at sinabi na fan ng group niya yung kaibigan niya. Nag-demo pa siya ng cringe dance move ng Dream Suite at nandidiri si Shia sa kanya. Buti na lang nakatanggap siya ng text mula kay Shu at ginamit niya yun na excuse para makaalis. Sinubukan siyang pigilan ni Shia pero nakaalis na siya. Pagdating niya kay Shu, nanginginig ito sa lamig kaya pumasok sila sa cafe. Kinuwento ni Jun yung nakakatakot niyang encounter kay Shia at sinabing gusto niyang iwasan yun. Nag-catch up sila sa mga kwento. Biglang tinanong ni Jun si Shu kung may boyfriend na ba ito, na ikinagulat ni Shu. Tinuloy pa ni Jun, nagtanong kung gusto niyang pumunta sa apartment niya para mag-Netflix and chill, pero bigla niya ring binawi at sinabing wala naman siyang Netflix, gusto lang niyang makasama siya kasi malapit lang siya sa university. Sabi ni Shu, hindi niya kailangang magpaliwanag, at gusto rin naman niyang makasama si Jun. Habang naglalakad sila pauwi, nilagay ni Jun yung scarf niya kay Shu kasi nilalamig ito. Sinabi niyang ibalik sa kanya bukas, huwag nang labhan, naghiwalay na sila pagkatapos nun, pauwi si Jun. Iniisip kung gaano kasaya siguro ang college life niya, pero pagdating niya sa gate ng apartment, nandun pa rin si Shia. Iniisip niya kung sira ba ulo nito at buong araw nandun. Nilapitan siya ni Shia at sinabing huwag niyang ipagsabi kahit kanino na nakatira siya doon, kung hindi babalibagin daw siya nito. Pumasok si Shia sa bahay at hinabol siya ni Jun, curious kung sa ground floor ba siya nakatira. Pero bago pa siya makapagtanong, nawala ng malay si Shia at bumagsak sa sahig. Nagpanik si Jun at agad siyang tumawag ng 911. Kinabukasan, ginaisang siya ng walang tigil na doorbell. Pagbukas niya ng pinto, nagulat siya, nandun si Shia. Nakangiti pa at may dalang breakfast mula ospital. Tinanong kung gusto ba niyang kumain. Nabaliw si Jun sa ugali ni Shia na parang roller coaster at ayaw na niyang madamay pa. Sinabi niyang kumain na siya at sinarahan niya ng pinto si Shia. Sumigaw si Shia sa labas, pinapapasok siya.
Sinasabing galing pa siyang ospital at gusto lang niyang magpakabait, pero hindi naniwala si Jun. Pagpasok niya sa klase, nag-text siya kay Shu kung pwede silang magkita ulit, pero busy daw ito sa classes at hindi makalibre. Nag-sorry si Shu kasi naiwan daw niya yung scarf ni Jun sa bahay. Biglang may isang chismosong nerd na sumilip sa phone ni Jun. Wala talagang tinuruan ng manners ang nanay nun. Yung nerd at isa pang kaibigan ni Jun, agad siyang tinanong kung ka-text ba niya yung crush niya. Tapos pinagtawanan siya na baka ma-reject din siya. Later that day, umuwi si Jun sa apartment niya. Medyo disappointed kasi hindi siya nakipagkita kay Shu. Pagdating niya sa gate, nabangga na naman niya si Shia na ngayon super friendly ang vibe. Pero hindi siya nagtitiwala kay Shia kaya inignore lang niya ito, at mabilis siyang pumasok sa apartment. Pero paulit-ulit lang itong nangyayari. Tuwing sinusubukan siyang kausapin ni Shia, deadma lang siya. Pero hindi sumusuko si Shia. This time, dumiretso siya sa classroom ni Jun sa college. Nakakuha agad siya ng atensyon ng buong klase. Tapos kinawayan pa niya si Jun, nap-freeze si Jun sa panic. Nilapitan siya ni Shia at sinabing sumama siya dahil tapos na yung class niya. Nagpanik si Jun, hindi alam ang gagawin. Kaya hinawakan niya agad ang kamay ni Shia at nag-sprint palabas ng classroom para matapos na yung kahihiyan niya. Pagdating nila sa medyo tahimik na lugar, tinanong niya si Shia kung ano ba talaga ang gusto nito sa kanya. Sabi ni Shia, naaalala niyang si Jun daw yung nagdala sa kanya sa ospital dati. Biglang nagka-idea si Jun at sinabi kay Shia na hindi niya matatanggap ang feelings nito kasi may gusto na siyang iba. Biglang tumawa si Shia, tinawag siyang tanga, at sinabing hindi porket may babaeng lumalapit sa kanya, in love na agad. Hindi daw siya na in love kay Jun dahil niligtas siya nito. Gusto lang daw niya ng kaibigan kasi wala siyang friends. Sabi ni Jun, bakit hindi na lang siya makipagkaibigan sa mga girls sa class nila? Baka naman daw may nakatira ring iba sa apartment ni Shia. Pero sabi ni Shia, wala raw, kasi nirentahan niya yung buong apartment building. Nang marinig ni Jun na kayang magbayad ni Shia ng 3 beses sa normal na renta, pumayag na siyang makipagkaibigan dito. Wala namang issue kay Shia kahit mukhang gold digger si Jun. In-explain ni Shia na nasuspend siya before dahil sa mga kalokohan niya noon. Pero ngayon sinusubukan na niyang magbago, gusto raw niyang makahanap ng friends, at feeling niya si Jun ang best simula kasi magkapit-bahay sila. Tinanggap na ni Jun yung offer at hiningi niya ang number ni Shia, sinabing dapat mag-dinner sila sometime. Pag-uwi nila sa apartment, tinawag ni Jun si Shia ng malakas, biglang nilagay ni Shia yung daliri niya sa labi ni Jun, pinatahimik siya para hindi mahalata ng iba yung identity niya. Kinilig si Jun, tinanong niya kung bakit ganun ang ginawa ni Shia. Sabi ni Shia, nagluloko lang ako. Sabi pa ni Shia, buti na lang may gusto na agad si Jun sa iba, kasi kung hindi, malamang magiging clingy creep si Jun sa kanya sa konting atensyon lang, alam daw niyang hindi siya titigilan nito. Feeling ni Jun, ang yabang ni Shia, pero gets niya kung saan nanggagaling yung confidence nito. Sabi ni Jun, don't worry, hindi ako may in love sa'yo. Biglang humarap si Shia, lumapit ng sobrang lapit at nagtanong, paano kung ako yung ma-in love sa'yo? Nagpanik si Jun, sinabing imposible yun kasi zero risk siya. Tumawa lang si Shia, sinabing nagbibiro lang siya, pero si Jun, nagsimula ng matukso sa kanya. Later, pumunta si Jun sa freshers welcome party, may senior na nagtanong sa kanya tungkol kay Shia, kung single ba siya kasi gusto daw siyang ligawan. Naalala ni Jun yung banta ni Shia na babasagin niya ulo niya pag may sinabi siyang kahit ano tungkol sa kanya. Sinubukan niyang umiwas sa tanong, pero nilagyan siya ng senior ng beer at nalasing ng sobra si Jun. Biglang nagring ang phone niya, tumawag si Shia, gusto lang malaman kung kailan siya uuwi, yuan kung dahil sa kalasinggan. Pero biglang nag-flirt si Jun kay Shia habang kausap ito sa phone, biglang nilapitan siya nung senior at kinuha yung phone niya para kausapin si Shia. Sinubukan niyang bawiin pero akala ni Shia may kaaway siya. Sa totoo lang, si Jun busy kakamfort nung senior na nagsusuka na sa gilid ng kalsada. Habang nag-iisip siya kay Shu, bigla niyang nakita yung akala niya ay si Shu. Pero niloloko lang pala siya ng alak, si Shia pala yon. Lumapit si Shia na may dalang beer bottle. Tinanong kung may away ba, pero napansin niya na wala palang gulo. Jun tinanong kung paano siya nahanap ni Shia, pero biglang sumingit yung senior at nagpakilala kay Shia. Alam ni Shia agad kung anong balak ng senior at sinabing, huwag kang mag-attempt lapitan ako gamit yang pangit mong mukha. Hinayla ni Shia si Jun, sabay sabi na kailangan na nilang umuwi. Hindi na nakatanggi si Jun kasi bigla siyang hinayla ni Shia, tumibok ng mabilis ang puso niya,
Pero biglang hinawakan ng senior yung kabilang kamay niya at sinabing magkausap muna sila ni Shia. Sabi ni Shia, wala akong balak magbigay ng kahit isang segundo sa isang loser katulad mo. Pero nung nagsimulang sumigaw yung lasing, parang nagdesisyon si Shia na gamitin na yung dala niyang bote. Naisip ni June na pwedeng lumala yung sitwasyon, pero sobrang lasing na nung senior para matakot, tinanggal pa nito yung cap niya at sinabing, sige, subukan mo akong tamaan, sabay himas pa sa ulo ni Shia. Galit na si Shia, pero bago siya makasuntok, biglang hamarang si June, sinabihan niya yung senior na bitawan si Shia, tapos kinuha niya yung bote sa kamay nito. Uminom si June ng konti tapos iniabot yung bote sa senior, sinabing kung totoong lalaki siya, dapat ubusin niya. Naloko yung senior at nilaklak yung beer, pero pagtingin niya, wala na si June at Shia, tumakbo na silang dalawa. Huminto sila sa isang tahimik na alley, tinawag ni June si Shia, anong iniisip mo kanina? Kung tinuloy mo yun, siguradong makukulong ka. Biglang nalungkot si Shia at nagsimulang umiyak ng sobra, sa sobrang iyak niya. Napaisip si June kung psycho ba talaga itong babaeng to na hindi magdadalawang isip bugbugin yung ibang tao.